Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, September 17, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Opo, Your Honor. Kaibigan lang. Opo, Your Honor. Hindi ka ibigan. Kaibigan lang po, Your Honor. Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Calugay kinwestiyon sa Senado patungkol sa totoong relasyon kay ex-Mayor Alice Go. Dating PNP chief, sinuhulan umano para tulungan si Go sa pagtakas. Tanong ni Senator Bato de la Rosa, sinong hepe ang tinutukoy? Matapos mag-pull out ang BRP Teresa Magbanwa, 6 na pong Chinese ships na mataan sa Escoda Shoal. Kasunod ng umano'y marangyang birthday party na kinastigo ng mga kritiko, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., masama nga ba ang pakiramdam? 99 days bago magpasko, murang dekorasyon, saan makabibili? At sa showbiz, 5 taong gulang pa lang pero anak ni Andy Eigenman sumabak na sa surfing competition. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Posibleng sangkot umano ang isang dating hepe ng Philippine National Police sa pagtakas ni Alice Go noong Hulyo, pagbubunyag ng isang dating PAGCOR official sa Senado. Samantala, lumantad din si Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na kinwestiyon ng mga senador tungkol sa tunay na relasyon niya kay Go. May balitang A to Z si Ace Cruz. Opo, Your Honor. Kaibigan lang. Opo, Your Honor. Hindi ka ibigan. Kaibigan lang po, Your Honor. Ito ang pagtanggi ni Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Calugay sa mga impormasyong boyfriend umano siya ni Banban ex-Mayor Alice Go. Nagpakita pa ng litrato si Senador Jingo Estrada kung saan pareho ang suot na t-shirt nila Go at Calugay sa campaign posters at giveaways. Depensa ni Calugay, May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? You married? Yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. Alis, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Sen, hindi ko po kilala. inungkat ni Senador Risa Ontiveros kung may kaugnayan sina Go at Calugay sa negosyo. Di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon, ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Go Huaping o Alice Go? Tingnan nyo po, AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Tinalo niyo pa si Dong yan, ha? Naisuriin ng mga senador kung ang mga naturang negosyo ay front lamang o yung panakibutan sa iligal na pogo. Lumutang din sa pagdinig ang intel reports na may isa umanong dating PNP chief na tumulong kay Alice Go na makalabas ng bansa na kasalukuyan ng pinaimbestigahan ng komite sa ilang concerned agencies. Inungkat ni Ontiveros ang impormasyong may sinuhulat umano si Go ng daan-daang milyong piso para tumulong sa kanyang pagtakas. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? Don't know, ma'am, but former chief PNP. Wow. Ayon sa Bureau of Immigration, iniimbestiga na ito at tiniyak na mananagot ang sinumang sangkot sa pagpuslit ni Go sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dinipensahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang sarili matapos na lumutang sa pagdinig ng Senado ang isang usapan tungkol sa umano'y dating hepe ng PNP na tumulong kay Alice Go na makatakas ng bansa. Batay sa natanggap na impormasyon ng isang PAGCOR official, may isang dating PNP chief na naka-payroll umano kay Go kapalit ng pagtulong nito. Mababatid na nagsilbing PNP chief si De La Rosa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago naging senador.
Pero nang matanong naman, kapwa itinanggi ni Guo at PAGCOR official na si De La Rosa ang napaulat na dawit na PNP chief. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala ganun mo ba ako? nangyayari. I'm sure you're not the one. I think so. Inamin naman ng sekretarya at look-alike ni ex-Mayor Alice Go na si Kat Salazar na siya ang nag-ayos ng affidavit ng kanyang boss nitong Agosto. Sa pagpapatuloy ng Senate inquiry ukol sa iligal na pogo ngayong araw, inusisa ng Senado kung paanong napirmahan ni Go ang kanyang affidavit noong Agosto. Gayong nadiskubring, July 18 pa lang, nakatakas na siya palabas ng bansa. Ayon kay Salazar, napag-utusan lang siya ng kanyang boss na nakausap niya via WeChat. Pinakuha sa bahay ni Go ang brown envelope. Nasa loob ang pirmado ng huling pahina para sa affidavit. Kinumpirma naman ni Go na siya ang lumagda doon. Samantala, tipid ngayon sa sagot ang abogadong si Attorney Elmer Galicia na nagnotaryo ng questionabling affidavit. Posibleng maharap sa reklamong perjury si Galicia sa pagnotaryo ng dokumentong hindi sinumpaan sa harap niya. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po. Tinawagan ka ni, sinasabi mo tinawagan ka ni Alice Go. Hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Mananatiling valid at legal pa rin ang mga kasalang pinangasiwaan ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go kahit siya ay naalis na sa pwesto. Sa plenary debate ng House of Representatives nitong Lunes, sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas T. na walang dapat ipag-alala ang mga ikinasal sa ilalim ng termino ni Go bilang alkalde. Paliwanag naman ng Supreme Court na ang Doctrine of Operative Fact ay kumikilala sa bisa ng isang legal na aksyon bago ito ideklarang unconstitutional para sa konsiderasyon ng fairness at practicality. Matatanda ang nagsilbing mayor ng Bamban si Go mula June 2022 hanggang August 2024. Inalis siya sa pwesto ng Office of the Ombudsman matapos masangkot sa umano'y iligal na Pogo Hub sa kanyang bayan. Yung mga kinasal ni Alice Guo nung panahon na mayor pa siya, tingin namin pwede silang umasa sa Doctrine of Operative Fact. In other words, hiwalay in authority, hiwalay in effect. Namataan ang 60 barko ng China sa Escoda Shoal matapos mag-pull out ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay roon. Mungkahi naman ni dating Chief Justice Antonio Carpio, magpatulong na ang Pilipinas sa Amerika sa pag-escort sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. 2 araw lang matapos mag-pull out ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa Escoda Shoal, namataan ngayong Martes ang nasa 60 Chinese ships roon. In Escoda or Sabina Shoal, we have 9 Coast Guard, 4 PLA Navy, and 52 maritime militias. Ayon sa Armed Forces of the Philippines sa kabuuan, nasa 157 ang Chinese ships sa West Philippine Sea, pero mas mababa ang bilang na ito kumpara sa 207 Chinese ships noong isang linggo. Different situations, kung ano man yung say the weather, other circumstances, no, it's fishing season. Mungkahi ni dating Chief Justice Antonio Carpio sa Administrasyong Marcos, tanggapin na ang tulong ng Amerika sa pag-escort sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Umuwing may sakit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ng BRP Teresa Magbanwa dahil sa dehydration at malnutrition, dala ng kakulangan ng supply. We should ask allies to help us because it's so lopsided. China is the largest Coast Guard fleet in the world, the largest Navy fleet in the world. And
if we continue this way, we will run out of vessels. They'll all be rammed. We appreciate the offer of our allies to do this, but as our Chief of Staff has already spoken on this, that we want to be independent in these RORE missions as much as possible. Iginiit ng AFP na nananatili pa rin ang presensya ng sandatahang lakas sa West Philippine Sea. We still perform our mandate. Hindi naman ito based na pagbabawalan kang pumasok. There are a range of different capabilities that are sea-based, air-based, or space-based that we are developing in conjunction with our partners and allies. Ayon pa sa AFP, mataas pa rin ang moral ng tropang Pinoy sa West Philippine Sea sa kabila ng napapabalitang kakulangan sa pagkain at tubig na kahit tubig ulan ay sinasahod na para lamang makainom. Yung mga tropa natin sa BRP Sierra Madre, mataas ang moral, magandang kalusugan nila. We have more than enough supplies and other necessary food, water, medicine, etc. That the basic needs of our troops on BRP Sierra Madre. Iginiit ng sandatahang lakas na handa itong gampanan ang mandatong protektahan ang soberanya ng Pilipinas ng West Philippine Sea. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Binawi ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang nauna niyang pahayag na umano'y parang may sakit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Herbosa, wala namang nararamdamang sakit ang Pangulo, lalo na at tumupad ito sa lahat ng kanyang tungkulin at dumalo pa sa iba't ibang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng gobyerno nang hindi naka-face mask. Una nang sinabi ni Herbosa na tila masama ang pakiramdam ng Pangulo matapos makita na naka-face mask ito ngayong Martes at nagmula pa raw sa pagdiriwang ng kanyang ika-67 na kaarawan nitong weekend. Update naman tayo sa lagay ng panahon. Patuloy na nakararanas ng malakas na pag-uulan ang Luzon at ilan pang lugar sa Pilipinas dahil sa Tropical Depression Hener at hatak ng habagat. Huling namataan ng Hener, may layong 365 kilometers kanluran-hilagang kanluran ng Baguio City. Taglay ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 70 kph. Kumikilos yan sa direksyon na pakanluran o pa-west of Philippine Sea sa bilis na 30 kilometers per hour. Nananatiling signal number 1 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at western portion ng Pangasinan. Posibleng lumabas na ng PAR ang bagyong Hener ngayong gabi o kaya Miyerkules ng madaling araw. Samantala, hindi pa man nakalalabas ng bansa si Hener, may panibago na namang binabantayan na isa pang bagyo ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Malapit ang Tropical Storm Lasan. Sa boundary ng ating PAR line, may layong 1,980 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na 85 kph at bugsong aabot ng 105 kph. Kumikilos pa kanluran sa bilis na 70 kilometers per hour. Patuloy namang pinag-iingat ang lahat sa posibleng insidente ng pagbaha at landslide. Tingin sa kalendaryo mga ka-A to Z, 99 days na lang, Pasko na naman. Kaya, todo na ang ating mga kababayan para simulan ang pag-aayos ng kani-kanilang mga tahanan with shining, shimmering, colorful Christmas decorations. Pero saan nga ba pwedeng makabili ng mura, sulit, pero magagandang Christmas decors? Tanungin natin si Naomi Almojano sa kanyang balitang A to Z. Christmas is just around the corner. Damang-dama na ang Christmas feel sa bansa na kilalang may pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Kahit kapapasok lang kasi ng bare month sa bansa, kaliwat kanan na ang makikitang Christmas decoration sa mga kabahayan at establishmento. Kaya naman, masayang mga tindero ng Christmas decor sa all-time favorite Tiangge, ang Divisoria. Tampok dito ang mura pero magagandang holiday decors. Bonggang Christmas trees, kumukutitap na Christmas lights, nagniningning na Christmas balls at makukulay na flower garlands. Name it, they have it. Si Tatay Angelito na mula Dasmariñas, Cavite, pumunta pa ng Maynila para makabili ng abot-kayang Christmas decors.
Sa ngayon lang, ang dala namin is 7K lang eh. Talagang budget lang para muna tapos sa susunod. Abangan sa aming pagbabalik, ilang detalye sa pagkatao ng Pogo personality na si Cassandra Leong. Questionable, address sa kanyang birth certificate, hindi raw nag-e-exist. At Philippine National Police bumuo na ng special tracker team para tugisin si dating presidential spokes Harry Roque. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Questionable ang ilang detalye sa pagkatao ng isa pang sinasabing Pogo personality na si Cassandra Leong. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, non-existent umano ang address na nakalista sa birth certificate ni Ong. Kasabay nito, kinumpirma naman ni Ong ang malapit niyang relasyon sa kanyang ninong, ang dating Chinese police officer at puganteng si Duan Ren U. This is another case of questionable birth certificate issued through late registration. Sa pagpapatuloy ng Senate hearing ukol sa iligal na Pogo operation sa bansa, inungkat ni Senator Jinggoy Estrada ang ilang kaduda-dudang detalye sa pagkatao ni Cassandra Leong, ang girlfriend ng kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Kasama si Ong sa pagtakas ni Go palabas ng Pilipinas noong Hulyo. Ang mom ko is Lee Xia-ing. Ang dad ko naman, I think, is Richard. Hindi ko You po, think? Hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Ayon kay Ong, ipinanganak raw siya sa tulong ng kumadrona sa bahay nila sa San Juan City, saka dinala sa ospital. Pero si Estrada, na dating alkalde ng lungsod, may duda. Walang manghihilot, walang Rosario Mendez, at wala rin yung address San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. Ani Estrada, negatibo rin sa database ng Philippine Statistics Authority ang kasal ng magulang ni Ong, maging ang kanilang birth certificates. The mother is a Chinese, so hindi siya pinanganak talaga dito sa Pilipinas. The father allegedly was born as Chinese, but parang merong pinapakita in the Congress, in the House of Representatives, that the father was naturalized. Ayon kay Estrada, posibleng walang basihan ang Filipino birth certificate ni Ong, bagay na iniimbestigahan na ngayon ng PSA. Samantala, wala man sa buhay ni Cassie Ong ang anyay tunay niyang ama. Naungkat naman sa Senado ang malapit na relasyon niya sa kanyang amain na si Duan Ren U. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Ren Wu ay wanted fugitive sa China? So po. Kinumpirma ni Ong na magkasosyo sila ni U sa ilang negosyo at
Magkasama rin sila ng bahay sa iisang address sa Porac, Pampanga. Ninong mo lang siya? Hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa Wordwin po. Si Duan Renwu na dating pulis sa China ay isa sa 3 sinasabing big boss ng Pogo sa Pilipinas. Si Ong naman ay kasama sa 52 individual na kinasuhan na nitong buwan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa reklamong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot umano sa scam center na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Bumuo na ang Philippine National Police ng mga Special Tracker Team para tugisin si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Pinangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga tracker teams matapos ipagutos ng House of Representatives ang pagdetain kay Roque dahil sa contempt. Tiniyak naman ni Police Chief General Romel Francisco Marbil na isasagawa ang manhunt operation ng may mataas na antas ng profesionalismo at paggalang sa due process. Samantala, pinalagan ng 2 mambabatas ang naging pahayag ni Roque na hindi ito susuko sa House Squad Committees. Ayon kay Representative Dan Fernandez at Ace Barbers, patunay lang umano na guilty si Roque sa mga ginawa nito. Dagdag pa nila, maharap sa mabibigat na parusa si Roque. Well, kung talagang umiiwas siya na siya ay pumunta dito sa Kongreso, alam mo may presumption ang lagi yan no? Kapag evasive ka and then you're trying not to accede to the request of the WADCOM. Nagsasagawa ng investigasyon ng Philippine Army kasama ang Philippine National Police para beripikahin ang ulat na ilang Army reservist at militar ang sangkot sa Angels of Death o umano'y private army ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Deputy Chief of the Army, Chief of Public Affairs Colonel Reynaldo Balido Jr., may ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy ang mga reservist, kabilang na ang mga tauhan ng SMNI na accredited bilang Philippine Army Reservist Unit simula 2015. Nilinaw rin ni Balido na walang kontrol ang Philippine Army sa mga reservist tuwing peacetime. Umiiral lang daw ang kontrol sa panahon ng digmaan o national emergencies. Kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Meron silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor. Yes po. May mga corresponding disciplinary measures na mabibigay sa mga mapatunayan na nagkasala or may ginawang hindi akma doon sa kanilang sinumpaang tungkol. Sa iba pang balita, muling isasalang sa Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition case laban kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. ayon sa Department of Justice. Mas mabagal umano ang prosesong ito dahil kailangan pang dumaan muli sa pagdinig ng kaso matapos magsumite ng procedural objections ang kampo ni Teves. Ayon kay Justice Asek Miko Clavano, parehong ebidensya ang ihaharap pero sa pagkakataong ito, 3 hukom ang daraan sa kaso. Sa kabila niyan, kumpiyansa ang DOJ na hindi ito makakaapekto sa huling hatol. Tiniyak rin ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na determinado ang ahensya na maibalik si Teves sa Pilipinas para harapin ang mga kaso ng multiple murder kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. Umakyat na sa 4 ang naitalang kaso ng Mpox sa Quezon City. Ayon sa QC Health Department, ang pang-4 na pasyente ay isang lalaki na naka-isolate na sa kanyang bahay, habang ang unang 3 naman ay kumpirmadong gumaling na sa sakit. Pagtitiyak ng QC-LGU, kontrolado naman ang Mpox sa lungsod, pero nananawagan sila sa publiko na maging tapat pagdating sa contact tracing. Samantala, para mas mapabilis at mapaigting ang pagbabantay sa sakit, ready na ang Mpox PCR testing capability ng East Avenue Medical Center, habang for reactivation naman ito sa ilan pang ospital sa bansa.
Maglulunsad ang Department of Health ng nationwide school-based immunization program para protektahan ang mga batang Pilipino laban sa mga sakit gaya ng tigdas, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ito ay matapos ipagutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ng DOH ang pagbabakuna para mas marami ang maprotektahan. Sisimulan ang bakuna eskwela sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila sa October 7, katuwang ang Department of Education. Target ng DOH na mabakunahan ang 95% ng mga batang Pilipino, pero nilinaw na ahensya na hindi magiging mandatory ang pagbabakuna at kailangan pa rin ang pahintulot ng mga magulang. Of course, right of refusal pa rin. And then, ang usual process namin, pag may nag-refuse na parents, yung health workers na namin ang pumupunta at ini-interview, tinatanong bakit ayaw magpabakuna. And then we try to convince them, baka maling information, maraming nababasa kasi sa social media. That's why we need your help. Pinalawig ng Commission on Elections ang deadline para sa online filing ng application para sa reactivation ng voter status hanggang sa susunod na linggo. Layunin ng extension na bigyan pa ng pagkakataon ng mga Pilipinong botante na ma-reactivate ang kanilang voter registration record nang hindi na kailangang personal na pumunta sa lokal na tanggapan ng komisyon. Dahil dito, magtatapos ang voter reactivation sa September 25 mula sa nauna nitong petsa na September 7. Maaaring mag-file ng online reactivation kung may kumpletong biometrics sa COMELEC office kung saan sila rehistrado. Susumite ang aplikasyon sa official email address ng bawat Office of Election Officer na makikita sa COMELEC website. Mula February 12 hanggang September 11 naman, nakatanggap na ang COMELEC ng humigit sa 550,000 na application para sa reactivation. Susunod, 5 taong gulang nina Andy Eigenman at Philmar Alipayo na si Lilo sumabak na sa kanyang unang surfing competition. At kapamilya actor na si Gerald Anderson muling pinarangalan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Amazing Lilo! Extra proud parents ang peg ngayon ni Andy Eigenman at Philmar Alipayo sa bagong milestone ng kanilang anak na si Lilo. Sumabak kasi sa unang surfing competition ng bata sa murang edad lamang na 5 taong gulang. Bakas ang excitement at saya sa mukha ni Lilo habang hawak ang kanyang surfing board na sinalihan niyang Pacifico National Surfing Competition. Nagsimulang mag-surf ang bata noong siya ay 10 months old pa lang. Sa guidance naman po yan ng kanyang ama na isang kampyon at professional surfer sa Siargao. Congratulations, Lilo! More to come! Sa showbiz pa rin, muling pinarangalan ng kapamilya actor na si Gerald Anderson para sa kanyang natatanging kontribusyon sa pag-rescue ng ilang mga na-stranded na residente bunsot ng Super Typhoon Karina noong Hulyo. Sa mga larawang ibinahagi ng Star Magic, makikita ang aktor na tinanggap ang parangal mula sa lokal na pamahalaan ng Jensan na hometown ng kanyang ina. Mismong si Mayor Lorelie Geronimo Pacquiao ang nag-abot ng pagkilala sa katapangan ni Gerald sa gitna ng unos. Hindi ito ang unang beses hinangaan na si Gerald nang nilangoy niya ang baha ng bagyong Ondoy para iligtas ang mga na-stranded na residente. Saludo kami sa iyo, Gerald Anderson. Mabuhay ka! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American psychoanalyst na si Erik Erikson. Ayon sa kanya, sa kagubatan ng pakikipag-ugnayan ng pag-iral ng tao, walang tunay na pakiramdam ang pagiging buhay kung wala ang sariling pagkakakilanlan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!